Pumirma na si Mikey Williams sa Converge base sa inilabas na report at pahayag ng Spain. Ayon sa balita, masaya umano ang kampo nito, bunga ng maayos na usapan tungkol sa pagsama sa Converge matapos ang trade na naganap kasama ang TNT tropang 5G. Inamin naman ni Kevin Kembao na tutulak na siya sa US para sundan ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA sa pamamagitan ng NBA Summer League. Ayon sa kanya, walang mawawala kung susubukan. Handa rin umano siyang bumalik sa Gilas, Pilipinas. At ang ilan sa ating mga kababayan, sinilip ang pagkukulang umano ng Barangay Ginebra. Pagkukulang na dapat ay nagawa ng paraan sa nagdaang 2 taon. Banggit pa nila, hindi lang dapat umano umasa ang team sa starters nito. Bigyan dapat ng playing time ang mga nasa bench. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tinuldukan at tuluyang binasag ni Mikey Williams ang matagal na paghihintay ng kanyang fans sa PBA nang pirmahan umano nito ang Uniform Players Contract or UPC mula sa PBA. Matatanda ang ibinigay ng TNT tropang 5G sa Converge Fiber Xers ang karapatan nito kay Mikey kapalit ni Jordan Heading. At matapos ang pirmahan, kumpirmado ng babalik ang mailap na si Mikey Williams. Narito ang pahayag ng kanyang kampo. Tutukan natin ang kampo ni Mikey sa report ni Homer Sison sa Spain. Pinirmahan na po, ikinalulugod naming bukas ang linya ng komunikasyon, maganda na pag-usapan kung saan hindi nagkaroon ng matagal na katahimikan sa magkabilang kampo. Ayun naman pala, bilis di ba? Happy po tayo sa magkabilang kampo ha. Kahit paano nakamove on na po sila pareho, yung TNT at si Mikey Williams. Wala nang issue na dapat asikasuhin ng magkabilang panig. Makakapagtrabaho na sila pareho ng maayos dyan. Sa panig ng Converge, congrats guys ha, hindi kayo nahirapan. Siguro gusto na talaga ni Mikey na tapusin ang kanyang pagpapahinga. Base kasi sa report ni Homer Sison, halos 26 months or mahigit 2 taon ang ginawang pananahimik ni Mikey Williams. Ang laki ng perang nawala sa kanya, di ba? Pero ganun talaga yun eh. Kapag hindi pa ukol, hindi pa talaga bubukol. Yun yung kasabihan, di ba? Sa ngayon, walang lumalabas kung magkano yung inialok ng Converge kay Mikey. Pero base sa inilabas na pahayag ng kampo ng Converge nitong mga nagdaang araw, 420,000 a month guaranteed. Hindi pa kasama ang ibang benefit na pwedeng makuha ni Mikey Williams. Siguro makikita natin yan sa mga darating na araw. At bukod dyan, safe na rin natin sigurong sabihin na hindi na magtatagal, uuwi ng bansa si Mikey para maglaro ulit dito sa PBA. Maganda rin siguro makita yung magiging unang salpukan ng Converge at TNT tropang 5G kasama si Mikey at si Jordan Heading, di ba? Walang issue doon, pero syempre aabangan talaga yun ng lahat dahil hindi biro yung nangyari sa magkabilang panig matapos maghiwalay na landas. 2 taon na yun nakararaan. Kung tuluyan ang tinuldukan ni Mikey Williams ang paghihintay ng kanyang supporters, tila magsisimula naman ang bagong journey ni Kevin Kembao. Sa panayam ng media, kinumpirma nitong tutulak siya sa US para sa NBA Summer League. Kasabay ng pahayag na wala umanong mawawala kung susubukan. Ipinahayag din niya ang kahandaang muling sumalang sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Kevin Kembao sa report ni Kate Reyes ng Spain. Lilipad ako papuntang US next week. Magte-training muna ako. Mag-isa lang ako, sana may magandang mangyari. Sa ngayon, todo paghahanda ako. Para sa kapakinabangan ng lahat to, wala namang mawawala, di ba? Kung walang opportunities na dumating, babalik ako sa Korea. Bukas palagi para sa Gilas at hindi ko ipagpapalit ang Gilas sa kahit anong team. Tama yung sinabi niya, di ba? Walang mawawala sa kanya kung susubukan niya doon. Mali natin, ito na yung hinihintay nating lahat. Sino makapagsasabi, di ba? Actually, gusto ko yung fighting spirit niya eh. Yung kahit alam niya sobrang hirap, hindi niya alam kung ano yung posible mangyari, sige pa rin siya doon. So, thumbs up tayo doon. Sa ngayon, dala-dala ni Kevin Kembao ang stats na 16.9 points, 6.3 rebounds, 3.9 assists, and 1.3 steals mula sa KBL. Hindi na masama yan, di ba? Siguro kung pagkakalooban talaga siya na makapaglaro sa Summer League, ihataw na lang niya talaga ng mabuti yan. Ibigay na lang niya ang lahat ng kaya niyang ibigay doon. Malakas naman ang loob niya eh. So, walang dahilan para hindi siya mag-deliver sakaling bigyan siya ng pagkakataon na makapasok sa Summer League talaga. Tungkol naman sa Gilas, Pilipinas, andyan naman ang pwesto niya, hindi naman nawawala yan. At tingin din natin, may magandang nakaabang sa kanya kapag sumalang na sila sa Asia Cup ngayong Agosto. Kung maalala nyo, nabanggit ni Coach Team si Kevin Kembao at si Carl Tamayo. Ayon sa kanyang pahayag, posibleng mabigyan na niya ng magandang minuto yung dalawa sa mga paparating na tournament na sasalihan ng Gilas, Pilipinas. So doon pa lang, alam na natin kung ano yung posibleng makuha niya sa Gilas sa muling pagsalang nila sa competition. Hindi man sila na ipapasok malimit sa mga naunang bakbakan, alam
Alam naman natin na bugbog sila sa practice kaya hindi nawawala yung chemistry nila sa team. Tapos yung ibang player medyo nagkakaedad na rin sila so kalaunan magre-retiro yan sila, di ba? At dahil andyan ang katulad niya ni Kevin, si Carl, si Kai Soto at iba pa, sigurado na hindi mawawala ng haligi yung pambansang koponan. Habang gustong makapasok ni Kevin Kembao sa NBA sa pamamagitan ng Summer League, Italia naman ang ilan nating mga kababayan ang umunoy pagkukulang ng Hinebra na pinamamahalaan ni Coach Tim Cone. Ayon sa kanila, hindi ito nakakuha ng big man na kailangan ng team kasabay ng pagsilip sa mga sinayang umano ng koponan. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin si Anonymous sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. May pagkukulang din ng Hinebra sa nakalipas ng 2 taon sa draft. Meron namang mga big man na available sa draft, hindi sila kumuha. Halos puro guard kinuha nila, liban lang kay Ralph Koo. Sinayang din nila si Ori na dapat sana pinapirma ng kontrata imbes na si Gumaru. Marami silang player na hindi ginagamit at masyadong umaasa sa starters. Meron din namang kakayanan yung bench players. Well, kung tutusin, wala namang perfect na team Lahat naman may sablay talaga. Pero may point din naman si Anonymous, di ba? Wala kasi halos kapalitan na mas matindi si Japet Aguilar. Siyempre, andyan naman si Isaac Go, pero may injury yung mama, di ba? Kaya ang resulta, hiram talaga si Japet. Ang point siguro ni Anonymous, kung mas marami silang big man, mas magiging fresh ang nasa loob. Hindi mapupuwersa si Japet. Sa bench players naman, nung isang araw lang, natakal din natin yan. At ayon sa karamihan, dapat talaga mabigyan ng playing time ang iba. Hindi dapat na na-stack ang ilang players sa bench. Sa ganung paraan kasi, mas magkakaroon sila ng mabilis na bakbakan. Hindi pagod yung players Pero mga ka-playoffs, alam din ni Coach Tim ang lahat ng yan. Siya yung kapitan ng barko, di ba? Kaya lahat ng kulang, lahat ng dapat gawin at kailangan gawin, alam niya. Para sa akin, decision niya yun May game plan siya na sinusunod dyan. Inaako naman niya lahat ng responsibility kapag may mga hindi maganda nangyayari, di ba? Sa huling tala, nasa contention pa rin ng Barangay Hinebra. Palagi sila sa finals Medyo hindi lang talaga sinuwerte sa TNT ng 3 beses. Hindi nila kinaya talaga yon. Pero kung titingnan mong mabuti, malakas sila. Walang team na consistent sa finals maliban sa TNT, SMB at Barangay Hinebra, di ba? At isa pa rin siguro hindi natin alam kung anong usapan nila sa loob ng team. So siguro, iwan natin ang lahat ng yan sa pamunuan ng Hinebra. So guys, maraming salamat.